Manghang-mangha ang netizens sa ipinagmamalaki sa isa sa mga flood controls sa Davao City. Yan, flood Isa pa control. lamang ito sa mga flood control projects sa Davao City flood sa control yan. mga po Ito. napakakapal ng simento. Hindi tinipid, napakaganda. Talagang masasabi mong ang mga pondo para sa flood control ay Saan ka makita flood control ganyan? Davao to Hindi nyo na kailangan hindi nyo na kailangan imbestigahan ng Davao. Mga taga Davao mismo ang mag-iimbestiga. At sa pag-iimbestiga ng mga taga Davao, eto nakita nila. Ayan. Saan ka makakita ng isang flood control na may walkway pa? Nakita ninyo yung world class na coastal road? Yung coastal road ng Davao, nakita nyo yun? World class yun. Tingnan nyo yung construction nun. Matindi yun. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, Oy, ano na ang balita? Magandang araw, mga bossing. Ito na naman po ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa balat ng YouTube, Boss D at your service. At pasasakitin na naman natin ng mga ulo, katawan, balon-balunan ng lahat ng mga kupal, animal, buwisit, pabigat, walang silbi, switik, salot, mga putok sa buho, mga hindot, palamunin ng taong bayan, mga sintu-sinto, baliw at abnoy sa kapangyarihan, mga sabog batak, mga bangag adik pusher, kawatan kurakot magnanakaw, mandarambong sindikato kuratong baliling, na mga nasa gobyerno, mga demonyo, mga santanas, mga barabas at mga hudas. Kamusta naman ang mga buhay-buhay natin? Ayan. Dapat magde-day off ako Sabi ko, magpahingan mo ako. Kasi syempre, linggo ngayon. Sabi ko, pahinga naman ako. Kaya lang, nagkayaan kami mag-motor-motor. Sabi ko, motor tayo. Jay, motor tayo. Drama-drama ni Jay, daming alam. Daming problema sa buhay pag niyayaya. Ayan, so nag-iya ako ng iba. Walang hiya, yung mga niyaya kong iba, wala rin kwenta. Takin mo lahat, umoo. Kalaunan, dalawa lang kami. Yung hindi ko niyaya, yung pa'y sumama. Ayop talaga So ayan, nag-motor-motor tayo kanina. Kaya lang, nung nag-motor kami, wala akong tulog, kaya kita nyo yung mata ko, tantalizing. Kasi matagal ko nang gustong mag-motor. Hindi ako makamotor. Gawa nang di ako nagigising ng umaga. Hassle kasi magmotor ng hapon, matraffic. Kaya talagang kailangan madaling araw, umalis ka ng mga 4 o'clock, ganyan. Papunta dyan sa may Sierra Madre. Yang dyan sa may Marilaki, kung tawagin nila yan. Yung mga, alam ng mga rider yan, yung Marilaki na yan. Kung saan nandun yung mga kamote at yung mga bobo magmotor, doon nagmumotor. So kailangan mamakit ka dyan maga-maga, mga 4, 4:35. Kailangan talaga mga ganung oras. Makakit ka na madilim pa. Dahil pag lumiwanag, kasama mo na yung mga tanga magmotor. Kasama mo na yung mga kamote na katulad ni Jay Guevara. Yung mga parang bulbul magmotor. Yung kung saan pumupunta, hindi alam yung hindi alam kung saan yung linya. Higa ng higa, di nalang matulog ang mga punyemas. Ako kasi pag nagmotor, chill lang talaga ako pag nagmotor. Lalo na pagka dyan sa Sierra Madre. Kasi maganda ang view dyan. Sea of cloud, ganyan, mga bangin-bangin. Tapos kailangan medyo bagal-bagalan mo lang para yung sariwang hangin ng Rizal, ng Quezon at ng Laguna masinghot mo. Kasi Marilaki stands for
Marikina, Rizal, Laguna, Quezon. Kaya Marilaki. O, magkakadikit kasi yan eh. Noon kasi ang Marikina, probinsya yan eh. Oo, pero ngayon, kasama sa rehiyon na yan. O, kaya lang ngayon, ang Marikina nasa siyudad na. Oo, so hiniwalay na siya sa Rizal na Antipolo, di ba? Oo, kaya Antipolo, ano yan, pagpunta mo ng Masinag, pag-akyat mo, probinsya na yan. O, probinsya na siya ng Rizal. Ganda dyan. O, usually, pagka ganyan, siguro mga 1 to 2 oras na motor yan, twisties yan, pa kembot-kembot yung kalsada yan. Tapos, ang dulo niyan, actually, papunta na talaga ng Real Quezon yan eh. Oo, yung karagatan ng Quezon. Pero hanggang dun lang kami sa may Real, yung boundary lang. Tapos kakain lang kami ng bulalong kalabaw. Masarap yung bulalong kalabaw. Ewan ko bakit. Oo, kasi kami mga Ilocano, lahat ng hayop kinakain namin eh. Oo, lahat ng hayop. Pero yan, ang delicacy kasi ang kalabaw sa Tuguegarao, ganyan, Isabela, Cagayan yan. Mahilig sila sa kalabaw dyan. Kaya dyan sa may Q-Mart, may nagtitinda ng kalabaw dyan, na karne ng kalabaw. Mga Ilocano bumibili niyan. Yung mga pansit, batil, patong, alam ko, kalabaw yan. Masarap siyang masarap ang sabaw niya. Siyempre, mas masarap pa rin ang sabaw ng baka. Pero yung kalabaw kasi, meron siyang anggo na kakaiba. Oo, yung paminsan-minsan, maiba-iba naman yung lasa ng nilaga. Tsaka, yung karne ng kalabaw, konti yung taba niyan. Kaya, yung karne niya malaman. Mas matigas yung karne niya ng bahagya kesa sa karne ng baka. O kaya okay din, masarap din yon. Pero nagmahal na dyan sa may Marquez. Dati 200 lang yung bulalo, ngayon 400 na. Tapos hindi na ganun kasarap Dati masarap pa yung nung 200 pa lang, masarap pa. Kung kailan nagmahal, hindi na sumarap. Pero yun nga, so yung ating urge ng pagmumotor ay ating na satisfy, and salamat sa Diyos kasi safe naman tayong nakarating and safe tayong nakauwi. Yung motor na nandiyan dyan sa screen ko, hindi yan ang ginamit ko. Paborito ko to itong motor na yan. Yan ang ginagamit ko sa malayuan. Pinalitan ko na mas malalaking gulong. Tsaka nilagyan ko ng mga bagbag na ganyan, mga ilaw-ilaw yan. Bagong bili ko kasi yan nung pinicturean ko yan na ganyan. Inakyat ko din pala sa Marilaki yan, kaya may picture ako. Kuha yung mga pitik-pitik Doon kasi sa Marilaki, pag nagmumotor ka doon, marami nagpipicture doon, hindi mo na mamalayan. Ngayon, wag kang pupunta ng Marilaki pag mayroong kang kabit. Pag dala-dala mo sa motor yung kabit, wag kang pupunta ng Marilaki. Bakit? Mabibisto ka. Sasabihin mo sa asawa mo, magra-ride lang kami ng mga kaibigan ko, tapos napitikan ka, putragis may angkas ka. Tapos yung angkas mo, mas mapangit pa sa kanya. Lagot ka. Kaya delikado rin magmotor-motor dyan sa Marilaki. Kapag nagmotor ka sa Marilaki at kung kayo may mga asawa, di ba may mga asawa kayo, tapos gusto magmotor sa Marilaki, ayaw kayo iangkas, sinabi sa'yo na, wag ka na sumama. Huwag ka na sumama kasi puro kami lalaki. Pagka ganun, pumunta kayo sa mga pages ng mga maniniyot. Maniniyot dyan sa Marilaki. Maniniyot means yung mga nagpipitik-pitik, nagkakamera-kamera, o yung mga yung mga nag-Facebook na nagpo-post ng mga na-picturean nilang mga nagmumotor sa Marilaki. Hanapin mo yung asawa mo. Kapag nagmotor sila magkakaibigan ng hindi ka sinama kahit anong pilit mo, hanapin mo, tingnan mo. Kaya ka hindi sinama, may angkas na iba yan. Kaya minsan dyan sa Marilaki, pag nagmumotor, nagtatakip ng mukha yung mga angkas na ganyan. Kasi nga ayaw nilang mabisto sila, ganon. Yung iba naman, marami ako nakita dyan pag ganon nila, huy, kuya, wag mo kaming picturean. Burahin mo yan, bawal. Kapag gano'n, ibig sabihin kabit yung angkas mo.
May natutunan na naman kayo sa akin. At sige na nga, simulan na natin ang ating pagbali-balita. Magandang gabi po. Ano ba ang mga pag-uusapan natin? Ako, syempre, mainit na mainit pa rin ang usapin ng flood control. But before that, mga bossing, gusto ko lang bigyan ng papugay itong mga putang inang ito. Itong mga hayop na mga ito na napakaiingay doon sa corruption di umano ni VP Sara na 125 million ginastos daw ng 11 days. Pero tikom ang mga bibig doon sa flood control projects na 1 billion per day. Diba? Nagulat ka. Gigil na gigil sila sa 125 million. Million, ha? Na ginastos yung 125 million. Pag times 10 mo, 1 billion mahigit yun eh. Pero in the avenue of 1 billion, ginastos mo sa isang araw. Di magkano yung 1 billion per minuto, per segundo, per ora? Mas mabigat yun. Kaya magtataka ka, these very same people, ito mga putang ina mga salot sa bayan na ito, ito mga punyetang ito na mga sweetik sa lipunan na mga ito, ayan yan nandiyan sa mga screen na yan. Narinig mo na ba ang mga hayop na to na kinundi na yung mga kontraktor dyan sa mga flood control project na yan? Wala. Ito mga putang ina nito, ang ang gusto lang nito, war on drugs. Yung EJK, yung Inday Lustay, yung Piatos, yun lang ang gusto ng mga hinayupak na ito. But titingnan mo sila, or ikumpara mo, let's say for example, parehas na pagnanakaw ang 125 billion at ang 1 billion. Let's say, ninakaw ni Inday yan. Parehas silang demonyo. Kung ninakaw ni Inday yan at yung 1 billion na yan ay ninakaw din netong mga hayop na mga kontraktor na ito na may mga backer na mga kongresista. Sino mas uunahin natin at kanino tayo dapat mas manggagalaiti? Parehas, pero dapat mas focus tayo doon sa mas malaki. 1 billion isang araw sa flood control. Tapos putang ina, kada uulan may baha. Ang tagal nang umuulan sa Pilipinas. Mga boss, sobrang tagal na po na umuulan sa bayang Pilipinas. Noon naman pag umulan, normal lang. Pero ngayon, puta, kada ulan walang pasok. Kada ulan, bahang-baha. Hindi naman ganyan dati. Natatandaan ninyo, bumabaha lang talaga kapag meron tayong mga bagyo na ini-expect. Pero ngayon, monsoon rains, 30 minutes na ulan, isang oras na ulan, puta, nalulunod yung mga sasakyan sa kalsada. Hindi ba mas malaking issue yan? Di ba? Mas malaking issue yan na dapat talagang siniseryoso nitong mga kupal na ito. Pero bakit kay Inday Sara sa 125 million na hindi naman ninakaw ng tao, hindi ninakaw ng tao. Kasi titinan mo, saan niya dinala yung 125 million? Naglabas siya ng breakdown kung saan napunta yan Besides that 125 million, na 125 million that was transferred to her by who? Transferred to her by the very office of the president. Tinransfer yun sa kanya, matatapos na yung taon, she has to what? She has to spend it where? Diba? She has to spend it doon sa mga bagay na pwede niya nang paglagyan talaga ng mga yun. Ano yung mga yun? Yung mga humihingi ng tulong dyan sa OVP. Mga intel gatherings, mga intel operatives na kailangan nilang bayaran, mga safe houses, and the likes. So meron siyang listahan, pinresinta niya
Ayaw lang talagang pumayag na mga putang ina nito, kesyo overpriced, kesyo ganito, kesyo ganyan. Ang tanong, nagpresenta si Inday Sara ng dokumento, paano niya ginastos yung pera? Oo. Nagreklamo ang COA? Hindi. Binigyan pa nga siya ng COA ng unqualified opinion for how many years? 4 na beses na. For 2024, 2022, 23, 24, 25. O 3 na lang, 23, 24, 25. So anong problema natin? O ngayon, itong mga very same people na sobra-sobra kumaka-scrutinize kay Inday Sara ay hindi nila masilip yung mga sarili nila. Sino ang nag-e-expose ng kabulastugan ng mga ito? Mismong langit, mismong Mother Nature, mismong panahon ang nag-e-expose sa kademonyohan na nangyayari sa bayang Pilipinas. Nagrally ba tao? Hindi naman. Nagsisigaw ba ang mga tao na itong sila Diskaya, itong mga anak ng mga kongresista, ano ba tao? In-expose ba sila ng mga tao? Di ba sila mismo nag-expose sa sarili nila? Yung mga anak ng mga kontraktor na may mga YouTube channel at may mga TikTok pala na nagpapakita ng rangya nila. Oh, in-expose ba ng isa sa mga vlogger ang mga buwaka ng inan yan? Hindi naman. Sino ang nag-expose sa kanila? Sa mga kademonyohan nila? Sa mga kabobohan nila? Sa mga kakamkaman nila at pagnanakaw nila? Sino? Mother Nature mismo. Oh, isang example. Oh, si Abante na nangungulit. Nang uurot si Abante na imbestigahan ang flood control sa Davao. Oh, pagkatapos siyang sabihin yun, puta nalunod kanina. Yung mga sasakyan dito sa Boni, dyan sa Quezon City, sa Maynila. Ulan na simple. Simpleng ulan. Simpleng ulan. Sabi ko nga sa inyo, kung sa ibang bansa, nagiging advanced yung technology. Sa the Netherlands, swamp yan po ay reclaimed area. Ibig sabihin, pinatong-patungan lang yan. Katubigan yan, pinatong-patungan ng lupa yan para maging habitable, okay? Para maging habitable yung lugar na yan. Magkaroon ng mga bahay, may mga buhay na may mabuhay diyan. So ang the Netherlands mas mababa pa po sa dagat. So kapag umapaw ang dagat, sa kanila pupunta lahat. Oh, pero makikita mo diyan sa the Netherlands, walang baha. Bakit? Meron din naman siguro pag super duper lakas talaga, pero hindi siya nagstay ng matagal diyan kasi nga meron silang flood control system na maayos. At mas maayos ito noon at ngayon mas maayos na. Dito sa Pilipinas maayos noon. Ngayon hindi na. Baliktad eh. Ko nga sa iyo. Ang direksyon dapat paabante, dapat paangat. Sabi nga, there's no way but up. There's no way but up, pataas. Pero tayong mga Pilipino, pabagsak, palubog, paatras. Bakit? As the day goes by, paatras at pabulok tayo ng pabulok. Bakit? Putangin na nandito tong mga hayop na ito. Nandiyan yung mga demonyo na yan. The reason why ganito nangyayari sa bayang Pilipinas. These very same people, naririnig mo sila na binabatikos nila yung mga kontraktor? Naririnig mo sila na binabatikos nila yung DPWH? Naririnig mo sila na binabatikos nila si Presidente Bongbong Marcos, the fact na si Bongbong Marcos ang boss ng DPWH? Hindi. Bakit? Kasi nga, hindi naman talaga itong mga hayop na to, hindi naman talaga pro-Philippines to eh. Oo, hindi naman talaga sila anti-corruption, anti-Duterte lang sila. Yung mga hayop na yan. Isa pang tanong, ito nagtataka din ako, malaking pagtataka ko dito ha. Malaking pagtataka ko. Flood control issue, okay, lumutang. For the longest time, napakayabang ng Zaldico. Mahilig yan magsalita tungkol kay Inday Sara. Mahilig magsalita tungkol sa corruption. Pero ngayon, nawawala na. Pero ngayon, hindi makapagbigay ng statement doon sa mga issues na yung kumpanya niya
na dati siyang part, sabi nga niya, nag-divest na daw siya, pero according to some experts, ano pa din daw siya, marami pa din daw siyang shares dyan sa kumpanya na yan. Bakit ngayon na yung issue patungkol na sa'yo, hindi ka na makapagbitaw ng salita, lalo na nung nalaman na bilyong-bilyong pera ng taong bayan ang napunta dyan sa kumpanya mo sa mga proyekto na di umano palpak naman. O ba't ang galing-galing nung Zaldico magsalita tungkol kay Inday Sara noon, pero ngayon bakit hindi pinipressure ng mga media na hanapin ang punyemas na yan at pagpaliwanagin tungkol dito sa mga issue ng flood control? Okay, lumalabas si Zaldico, lumalabas ang pangalan ni Zaldico, lumalabas ang pangalan ng kung sino-sinong mga tao, pero bakit hindi lumalabas ang pangalang Francis Romualdez? Francis ba yan? Ano pala? Ferdinand Romualdez. Ano ba itong pangalan nito? Oo, nitong Romualdez na Speaker Romualdez, bakit hindi lumalabas yung mga pangalan niya patungkol dito sa flood control? Siya ang pinuno ng Kongreso. Kung siya ang pinuno, parang si Bongbong Marcos din. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, kung sinisisi natin sa Pangulong Duterte, lahat ng mga namatay noong extrajudicial killings di umano ninyo, lahat ng namatay nung war on drugs, bakit hindi natin isisi lahat kay Bongbong Marcos ang kabulastugang pagnanakaw sa Pilipinas ngayon? Mula 2022 hanggang ngayon. At ang pinakamasaklap sa liderato ng Kongreso. Bakit pinapanagot natin si Zaldico o binabatikos nyo si Zaldico? Binabatikos natin yung kung sino-sino. Bakit ito hindi natin mabatikos? Kasi di umano di umano. Ito, hindi ito kumpirmado. Oo, pero di umano may mga kumakalat na mga bali-balita na napakadami daw pera nito at binabayaran daw nito kung sino-sino. Considering, kaya nga mahirap talaga na ang isang nasa Congress, na isang lingkod bayan magmay-ari ng media entity. O hindi ba part owner na to ng, or may nabili na tong shares sa ABS-CBN? Magtataka ka, look, tingnan mo lahat ng media. Tingnan mo ang kapuso, kapamilya, kapatid, lahat na lang ng may ka. O tingnan mo, walang Romualdez na lumalabas sa mga content report balita nila. Bakit? Oo, nagbabayad ba itong Romualdez na ito ng mga, ayan, katulad niya, media, binabayaran ba nito para hindi siya batikusin? O nagulat din ako kasi ayoko man maniwala, kaya lang ang daming mga lumalabas na mga bali-balita na ito daw tao na ito ay nagbabayad ng mga tao para pabanguhin siya. O hindi tayo magsasawang ipakita itong video na to. Sa mga isa may mga nagpaparatang sa akin dyan. Hindi pa bumaba daw ako. Madaling sabihin, ano? What? May ebidensya ba kayo? A few moments later. Guys, dito, hindi pinag-uusapan dito kung pro-Marcos ka, anti-Marcos ka, pro-Duterte ka, anti-Duterte ka. Hindi pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan natin dito, yung pakinabang natin sa mga nag-hire sa atin. Yun ang importante. Dito, ang abutan dito hindi GCash, cash to cash. Okay? Ang sahod nyo rito, 15.30. Hindi ko sa inyo pwedeng pangalanan kung sino ang nasa likod nito. Okay? Puro papuri at pag-angat lang kay Speaker Romualdez dito. Oh. 'Di ba? Oh, that is one. Oh, kamakailan lang may lumabas din ganito. Ito mga sasabihin ko ngayon, ikakapahama ko. Pag ako namatay, Romualdez, siya may kasalanan nito. Ha? Yung tatakbong Pangulo ng 2028, huwag niyong iboto yan. Ayan, sasabihin ko na lahat. Ang galamay niya, sila Erwin Tulfo, Toyo, Rendon, Nico David, Makagago, at iba pang mga tao. Ha? Nasa flip-top yung iba vlogger, yung iba mga kilalang tao. Ayan, sinasabi ko na ngayon to kahit ikapahamak ko pa to kasi wala na rin Ipapahamak na rin ako ng isang to dahil bayaran na rin siya. Sa bagay, malaki mag-offer rin tao
Eh yun yung kabal ng bayan na pera na ginagamit sa mga influencer para protektahan ng pangkokorap. Oh, di ba? Oh. Ginagamit sa mga influencer para protektahan yung pangkokorap, yung pera daw ng taong bayan. According dito sa mga narinig nyo na yan, nakita nyo na yan. Kaya magtataka ka, bakit hindi lumulutang ang pangalan nito? Oh, kasapakat ba ang mainstream media? Nabayaran ba sila nitong mamang ito? Kaya hindi lumalabas yung pangalan nito, lalong-lalo na mainit ang taong bayan saan? Sa flood control projects, sa ghost projects, sa mga kontraktor ng mga hayop. Tapos may mga tinuturong mga congressman, magtataka ka, sino ba ang pinuno ng congressman na yan? Sino ba ang gumagawa o pumipirma ng mga budget na yan? Sino ang naglalagay ng mga tao sa mga komite na yan? Diyan sa Kamara. Sino ang nagkukumpas, nagbibigay ng instruction diyan? Hindi ba ito? Ba't hindi natin sinisisi yan? Diba? Kung gaano natin sinisisi si Pangulong Duterte dahil sa mga namatay di umano noong panahon ng siya ay lumalaban sa mga sindikato ng droga, lahat na lang nang namatay kahit na hindi naman talaga kilala ni Pangulo, sinisisi sa kanya. Or ngayon na may mga iskandalo itong mga kongresista, may iskandalo yung mga insertions nila. O may iskandalo ng ng budget ng mga Pilipino diyan sa GAA 2025. Ba't hindi lumalabas ang pangalan nito? Gaano kalaki ang ginagastos ng mamang ito? Nagtatanong tayo, gaano kalaki ang ginagastos ng mamang ito para yung mga tao ay hindi magsalita? Oo, at ganun ba tayo katanga? Na hindi natin napapansin na oo nga naman, si Zaldico may boss. Oo nga naman, si Abante may boss. Si Chua may boss. Si kung sino pa mga congressman may boss. Sino boss nila? Taong bayan? Dapat. Pero hindi. Ito ang boss nila. Oh. Nasilip ba natin? Nasilip nyo ba? Nasilip nyo ba na biglang-bigla nakaupo etong mag-ina dyan sa party list niya? Saan ka naman? Galit na galit tayo sa political dynasty. Galit na galit kayo sa dynasty ng mga Duterte. Ang ganda-ganda naman ng Davao. Ganda-ganda naman ang pinagagagawa nila sa Davao. Nagagalit kayo sa dynasty ng mga Duterte sa Davao. Pero yung dynasty ng mga hinayupak na to sa Kongreso, mantakin mo, ang layo nung asawa niya naging nanalo. Biglang naging congresswoman ngayon. Congresswoman yung anak, congresswoman yung nanay. Tapos speaker of the house yung tatay. Putangin na niyan. Ano mangyayari sa Pilipinas? Pag mga walang ano ba tawag doon? Mga walang delikadesa ang mga ito . So gusto nating maging accountable lahat ng tao, itong mga pangalan na ito at kung sino-sino. Pero dapat itong pamilyan to, lalong-lalo na itong tatay nila, dapat yan talaga ang tanongin at sisihin natin. Kasi malakas ang loob nito magsasalita na kesyo ang budget ng mga Pilipino, kailangan ganito, sa mandarambong, ganyan. Marami siyang mga pinagsasabi na ganyan. Pero kung titingnan mo, kung meron dapat sisihin, bakit nagmalabis? Kung meron man mga congressman na nagmalabis sa kanilang diskresyon, kapangyarihan at kinamkam, iniskam ang taong bayan ng pera ng mga Pilipino, dapat ito dahil ito amo. Kita mo, ito pang isang balitang to. Itong isang to, matigas ang muka, yung kapatid ni Zaldico. Galit na nadadamay yung anak niya. Putangin nang yan. Paano hindi madadama yung anak mo? Saan mo ba ginagastos? Kung totoong meron kang ninakaw na pera ng taong bayan, saan ba ginastos yung pera na yan? Hindi ba sa anak mo? Wag daw i-involve yung anak. Wag daw i-involve yung anak dahil hindi naman daw alam nung anak
kung ano yung mga nangyayari-yari. Eh ayaw nyo naman palang ma-involve yung mga anak ninyo. Ba't hindi nyo disiplinahin yung mga anak ninyo na manahimik? Manahimik lang kayo sa bahay, yung mga kinamkam natin, mga ninakaw natin, wag nyo nang ipagyabang. Dahil putang ina, nagnanakaw na nga ako. Tapos, sabi ko nga dati, alam mo, pag nanood ka ng mga mafia movies sa sa Hollywood, kailan lang, lagi kong mahilig ako sa mga gangster movies, mga mafia, ganyan. Pag may ginawang kabulastugan, etong mga mafioso o yung mga gangster sa Amerika, let's say for example, may hinijack sila na mga shipment ng sigarilyo, shipment ng kung ano-ano na hinijack nila. Alam mo ba, bawal na bawal for a specific period of time ang mga asawa noong mga involved na mga mafia. Bawal na bawal silang magpakita, mag-flaunt, bumili ng kahit ano. As simple as buying a fur jacket. As simple as buying a new car. Even if it's not luxury, ayaw nila. Why? Mabibisto sila eh. Oo. Sa ibang bansa, yung mga magnanakaw, itinatago nila na sila ay magnanakaw. Dito sa Pilipinas, bukod tangi, na yung mga magnanakaw, pinababayaan nila yung mga kamag-anak nila na ipagyabang yung mga ninakaw nila. Diba? O yung mga punyemas na diskaya, yung mga bopols na mga diskaya na yan, mantakin mo yung lalaki, hindi siya kontraktor. Sa bawat proyekto, nakikinig daw siya saan? Sa foreman. Putang ina niyan. Kaya nga nag-aral yung mga engineer na yan. At kaya nga yung mga engineer ang pinagkakatiwalaan ng mga kumpanya sa mga engineering works. Kasi nga, pinag-aralan nila yan. Hindi pwedeng experience lang yan. Oo, dahil ang doktor nag-aaral yan para bumukas ng tao at mag-opera. Papayag ka ba? Na yung mag-oopera sa'yo, yung gagamot sa'yo. Nurse? Doon palang gago na eh. Mantakin mo, sinasabi niya yon sa interview ng isang magaling na broadcaster at reporter, Julius Babaw at saka yung Corina Sanchez. Mantakin mo, sa harap mo sinasabi yun, hindi mo sinampal. Kung ako tatanungin ko, ha? So yung mga yung mga proyekto ng gobyerno na nakukuha nyo, ang dumidiskarte, foreman, hindi engineer. Tangina, delikado yan, sir. Paano kung tulay yung proyekto na nakuha nyo? Paano natin ma-assure yung integrity nung construction na yan? Kung hindi magaling na inhinyero ang nagtayo niyan. Abay, delikado yan, sir. Kung ako, kaya lang dahil bayad ng mga putang ina media, doon sa interview na yan, kahit anong sabihin ng mga tarantado na yan, tinatanggap na lang nila. Walang mga prinsipyo eh. Ngayon eto si sir. Gusto niya na yung bata, wag nating idamay. Okay lang naman. Makikilala ba namin na anak mo yan kung hindi kayo nagkaroon ng iskandalo sa bayang Pilipinas? Kasi sa totoo lang, wala naman kaming pake. Kung mayaman talaga kayo, i-flaunt nyo yan, okay. Minsan nga, nakakaano pa yan eh, nakaka-motivate pa yan. Mapapasana all ka eh. Pero, pag nalaman namin na magnanakaw ka, tas yung anak mo nabubuhay sa rangya, tangina, dapat hindi dapat kaawaan at hindi dapat nakikisimpatya or binibigyan ng simpatya itong mga ganitong klase ng tao. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo si Pangulong Duterte sa galit ng mga anti-Duterte, pati mga anak damay. Nakita mo ba yung mga anak na namuhay ng marangya katulad ng mga anak ninyong mga magnanakaw kayo? Di umano. Hindi ba? Hindi naman. Tapos gusto nyo, wag namin batikusin tong mga anak nyo. Kung ayaw nyo na madama yung mga anak nyo, wag kayong magnakaw. Kasi kung hindi kayo magnanakaw, dapat talaga kung di kayo magnanakaw at magyabang yung mga anak nyo, okay lang. Ito nakita ko rin to sa social media, mga bossing.
Bakit kailangan mag-resign na to si Bongbong? For the past 3 years, wala na nga siyang nagawa sa bayang Pilipinas. Wala na ngang mga naidagdag para umunlad ang buhay natin. Wala na nga mga infrastructure projects, wala nang mga ospital, walang mga bagong silid-aralan. Wala na nga nagawa. Putang ina, wala pang alam sa korupsyon. O hindi ba? Kaya nga ito sabi dito yung cannot control his wife Lisa, hindi ko sasakyan yan. Kasi hindi ko maalam yan. Hindi ko alam yan. Wala akong pakialam kung hindi niya makontrol yung asawa niya. Yung panganga niya hindi niya makontrol di ba? Yung pangiwing-iwing nga niya hindi niya makokontrol yung pakayang asawa niya. Wala akong paki kahit na magsampalan silang dalawa araw-araw, wala kaming pakialam diyan. Pero yung hindi mo kayang kontrolin yung mga rimulya, hindi mo kayang kontrolin yung pinsan mo dyan sa Kongreso, hindi mo kayang pangalanan yung mga kontraktor at sampahan ng kaso mga yan, hindi mo kayang kontrolin si Garcia at mukhang nagagamit pa si Garcia para hindi mapaupo yung mga yung mga kalaban nyo. Hindi nyo napaunti ang CPP-NPA, mas dumami pa nga ngayon, barilan pa rin ang barilan dyan sa bundok. At lalong-lalo sa lahat, yung hindi nyo nakontrol yung droga at saka yung smuggling. Actually, nakontrol nyo pala. Nakontrol nyo yung droga at smuggling, parang kayo na yung may-ari ng droga at saka smuggling. Walang nahuhuli at ang matindi nito, sabi nga dito sa baba, he has turned them into monsters. As a result, people are left defenseless, suffering, and under constant threat. Marcos has proven himself utterly incapable of leadership. Yun lang hindi niya pagsibak kay Bunuan Ano na yun kabubuhan na yan 'Di ba? Yung hindi niya masibak-sibak, kailangan pang mag-resign nung tao. 'Di ba? Kailangan pang mag-resign nung tao, wala siyang kabayag-bayag para tanggalin yung mga hindi nagpe-perform na mga siya naman na nagtalaga sa mga posisyon, hindi niya matanggal-tanggal. That being said, dapat talaga itong tao na tumatagal ng wala. Sabi ko nga sa inyo, may issue pa nga ng paggamit ng droga na ina-address niya ba yan? Nagpapadrug test na ba siya? Mauuna pa daw siya magpa-lifestyle check kaysa magpa-drug check. Ano pa mga issue natin? Ito pa issue nating isa. Ito naman si Pastor Abante, iimbestigahan daw yung flood control sa Davao City. Dahil daw bumaba sa Davao. Putangin, lalayo ka pa. Lalayo ka pa araw-araw. Sabi ko kasi pagkatapos niyang sabihin to, a few hours or isang araw. Bahang-baha kanina sa Metro Manila. Saglit na ulan. Sabi ko sa inyo umalis ako. Nagmotor ako papunta ng Rizal. Walang ulan dun Wala. Ambon-ambon lang, tolerable. Pagbaba ko, mainit naman. Babantakin mo, bumaha pala kanina. Kahapon, umalis ako. Umuulan naman nung pauwi na ako, pero maayos naman. Dating naman ako doon sa pupuntahan ko. Pag uwi ko ng bahay, nagulat ako. Lumubog na naman pala dyan sa may bandang Quezon City at saka dito sa may Mandaluyong. Yung Mandaluyong, pag dinire-diretso mo yung Boni na kalsada, ang dulo-dulo niyan Santa Ana. Santa Ana dulo niyan, yung Santa Ana distrito netong tanga. Diyan lang ang lalim-lalim ng bahay, pupunta ka pa sa Davao. Para imbestigahan yung mga flood control sa Davao City. Bakit? Nagrereklamo ba mga taga Davao? Hindi ba ang nagrereklamo mga taga Maynila? May nakikita ka ba na mga vlog na yung mga taga Davao inis na inis sa mga Duterte? Landslide victory nga Yung si Pulong, yung anak ni Pulong, yung vice mayor na anak ni Pulong, si Baste, si Pangulong Duterte, landslide victory nga sila. Ibig sabihin, masaya ang taong Davao sa mga ginagawa ng mga Duterte. Bakit iimbestigahan mo yung lugar kung saan masayang namumuhay yung mga tao doon dahil happy sila sa mga leader nila? Anak ng tinapay. Bopols talaga. At saka isa pa, sabi ko nga, ito naman taon to, di naman nanalo to.
Hindi naman ano to, hindi naman ibinoto ng taong bayan. To ba't nagsasalita tong putaragis na ito? Ito yung sinasabi ko sa inyo. Yan, konektado yan dito. Oo. Yaang abante. Konektado dito. O, hindi ba? Natalo, pero nandiyan pa rin. Tapos, ang matindi, may authority pa rin magsalita. Kasi kung halimbawa, ako matino akong tao, hindi ako binoto ng mga constituents ko, mananahimik akong konti. Hindi ako masyado mag-iinepal. Bakit? Kasi babalik at babalik sa akin eh. Wala naman kaming paki sa boses mo kasi hindi ka naman boses ng distrito mo, natalo ka eh. Ganun ang mangyayari. Pero dahil amo niya to, binigyan siya ng authority nito para gawin niya mga bagay na yan. Para ano? Para makasuntok at makakalmot pa rin sa pangalang Duterte na alam naman natin, hindi nyo na magigiba. Ito ang amo niyan. Diba? O kaya yak-yak pa rin ng yak-yak yan, daldal pa rin ng daldal yan because may authority pa. Ang dami-dami namang congressman. Bakit bibigyan mo pa ng authority yan? Eh kasi nga, talo yan, naipanalo, ibig sabihin may mission yan. Speaking of Davao, magpapakita tayo ng mga video. For today's video, magpapakita tayo ng mga video ng mga flood control project sa Davao. Ito, tingnan ninyo. Play natin to. Manghang-mangha ang netizens sa ipinagmamalaki sa isa sa mga flood controls sa Davao City. Yan, flood isa control. pa lamang ito sa mga flood control projects sa Davao City. Flood control yan. Mga po Ito. napakakapal ng simento. Hindi tinipid. Napakaganda. Talagang masasabi mong ang mga pondo para sa flood control ay Saan ka makita flood control ganyan? Davao to Hindi nyo na kailangan imbestigahan ng Davao. Mga taga Davao mismo ang mag-iimbestiga. At sa pag-iimbestiga ng mga taga Davao, eto nakita nila. Ayan. Saan ka makakita ng isang flood control na may walkway pa? Nakita ninyo yung world class na coastal road? Yung coastal road ng Davao, nakita nyo yun? World class yun. Tingnan nyo yung construction nun. Matindi yun. It serves two purpose. Hindi lang two purpose. It serves a lot of purpose. Yung saan ko ba makikita yung ng Davao? Wait lang Yung mamaya ipapakita ko. Pero yung na yun ng Davao, yung kalsada na yun, yung ang haba-haba nun. So mas pinaikli nun ang biyahe sa Davao. Yung traffic sa Davao medyo naibsan dahil meron na silang highway doon sa tabing dagat. Okay, so yan yung isang niyan, napaluwag niyan yung traffic sa Davao. Pangalawa, na mas napalapit yung mga dating mahirap puntahan, mas madali nang puntahan dahil sa highway na yan. Pangatlo, nagkaroon ng trabaho dahil dyan sa construction na yan. Pang-apat, grabe, may mga nakakapagbisikleta, nakakapag-exercise dyan. Kasi minsan, tuwing linggo pala sinasara yan Tapos, nandiyo dyan lahat. Nagja-jogging, nag-aaral mag-bike, nag-aaral maglakad, nagbibisikleta. Tapos, may mga tindahan na din dyan. So, dahil naging tourist spot yan sa Davao at naging puntahan niya ng mga tao, ng mga mahilig mag-exercise, tsaka yung mga nagpapanggap mag-exercise, katulad ni Boss Dada, nagpapanggap magpapayat, nagpupunta dyan. So yung mga paligid niyan, nabuhay yung mga negosyo dyan, yung mga pagkain. Yung mga pagkain, inumin, nabuhay dahil dyan sa kalsada na yun. Yung pinakamagandang epekto, hindi na umaapaw yung na yan, ang dagat na yan, hindi na umaapaw at sinasakop yung lugar na yan. Ganda ng pagkakagawa niyan. Puntahan nyo para malaman mo. Abante, pumunta ka, tumambay ka, mukha ka pa naman taong grasa paminsan. Ang laki ng pinayat mo, bakit? Problemado ka? Ganyan talaga pag kinakarma ka na. Diretso. talagang napunta dito. Hindi kinurakot. Ang mga flood control projects sa Davao, Mindanao ay Hindi kayo nahihiya. Sisilipin nyo yung flood control system ng Davao. Tingnan nyo nga itong na yan, sa ilog. Nakita nyo yan. Nakita nyo yung construction. Nakita nyo yung klase ng nilagay dyan. Hindi lang sila basta naglalagay ng harang.
Naglalagay sila ng harang at the same time, ginagamit nila yung espasyo, yung mismong infrastructure para hindi lang mapakinabangan sa baha, mapakinabangan din ng tao. Ayan. Pwede kang maglakad-lakad dyan, mag-picnic dyan, gusto mo, matulog ka dyan, bahala ka sa buhay mo, dilaan mo yung kalsada na yan. Walang problema. Lahat ng gusto mong gawin, gawin mo. Pera mo yan. Deserve mo yan. May ganyan ba kayo sa Maynila? Isang typical na flood control project sa Davao City. Makapal, matibay, mahusay ang pagkakagawa. Iyong parteng itaas ay ginawang esplanade na pwedeng gawing pasyalan, lakaran, pahingahan, walk away na maaari kayong maglakad at mamasyal na mag-asawa o magdagdag pa ng apo ni Duterte. Kahit daw mag-asawa. Ayan o, sabi nga ni Lance Duterte, hindi naman apo ni Duterte yan si Lance Duterte, kayo talaga o. Oh, hindi niya apo yan. No, sabi nila, tinanong ko yan, sino ba to? Lance Duterte apo niya, hindi daw. Oh, anyways, basta magandang nais niya sa bayan, okay lang yan. Magpanggap siya, si FLM nga eh. Nagpapanggap na kamag-anak ng mga Marcos eh, bukod sa pare-pare silang pangit. Oo, hindi naman daw nila kamag-anak yan. Ayun, abante, ito ang ebidensya ng mga proyekto ni Kong Pulong sa DPWH. Davao City District Engineering Office na implemented at completed, matibay, di kalidad at walang gumuho. Maraming proyekto ang ginagawa at pilit na tinatapos pero ginigipit pa at ayaw bigyan ng pondo. O hindi ba? Hindi nyo binibigyan ng pondo. Pumiyeta kayo. Tinan yung gagawin nyo. Mga gago talaga eh. Ganito kagago Congress. Hindi nila bibigyan ng pondo tapos check nila yung opisina kung maganda yung performance. Tanginan nyo, ang i-check nyo performance, yung mga malalaki yung pondo. Yung malaki pondo tapos walang ginagawang serbisyo. Yun ang dapat na chine-check nyo. Pero yung walang pondo tapos check nyo kung may nagawa, gago ba kayo? Hindi nyo nga pinondoan eh. Abnoy talaga eh. O ito sabi ni Truthstream Oy, dear Congressman, pakyo ka. Ay, hindi. Grabe naman. Your recent remarks targeting acting Mayor Sebastian Duterte under the guise of fiscal scrutiny. Again, these are real people. Itong mga nagsasabi na to, were neither neutral nor credible. If the intention was to raise legitimate questions about the flood control projects in Davao City, then one must wonder why the line of inquiry came laced with insinuation and framed in a way that suggested malice rather. Putangin na, ang tatalino ng mga nagsusulat for Duterte. Yung mga nagsusulat for Bongbong parang di marunong magsulat. Yung mga vlogger ni Bongbong ang tatanga. Yung mga vlogger ni Bongbong ngayon, hiniram niya lang sa mga dilawan tae. Oo, ang bobobo pa magsulat. Tingnan mo naman itong mga to, normal na mga tao yan. Parang boss dada lang din yan na nagpapahayag ng suporta sa Pangulong Duterte at sa magandang pamumuno. O tingnan mo magsulat, 'di ba? Sasyal. To challenge a local chief executive based on presumed irregularities without evidence and without first seeking data through the proper agencies is not transparency. It is posturing. Ano ka ngayon? Ayan yung mga ginawa ng Pangulo. Ng Davao. Ito pa ayan tuwan-tuwa ito. Si BBM, rason ang solusyon sa problema. Totoo naman eh. Si BBM, pagka may gustong isolve, magrarason. Pero mga Duterte, kita mo yan Noon ba may mga yung ribbon cutting barito na magarbo? Wala naman. Si Bongbong groundbreaking. Groundbreaking pa lang, putang ina, dami ng mga media, dami ng mga gunting na ginagamit-gamit. Putya, wala naman na itatayo. Puro groundbreaking. Sa mga DDS dahil makakulit sila, ipinamukha ni Madarahog na ang mga loyalista at pink ay puro rason lamang kapag nagkakaroon ng problema sa administrasyon. Walang solusyon. Pero sa mga Duterte, hora-orada ang solusyon. Wala nang iba pang rason. Panoorin natin ang buong video. Tapatan na usapan, bakit kayo galit sa amin ng mga Duterte supporters? Oo. Kasi
matitigas ang ulo namin. Oo, matitigas ang ulo at matitigas ang mukha namin. Bakit? Kahit takutin nyo kami, kahit pilitin nyo kaming iharas, hindi kami madaling matakot, hindi kami madaling madismaya. Kahit ikulong nyo Tatay Digong namin, kahit si Pastor Apollo Kibuloy, pinahihirapan ninyo, hindi kami basta-basta sumusuko. Yan ang tatak Duterte. Hindi nyo kami matibag sa aming paniniwala na ang pinakamagaling na Pangulo si Duterte. At higit sa lahat, nasanay kami na magkaroon ng solusyon, hindi maghanap ng rason. Yun ang pinakamagandang sinabi ni Kuya. Oo, na ang mga Duterte naghahanap ng solusyon, hindi naghahanap ng rason. O, di ba? Galing! Yan ang mga content creator ng mga Duterte. Di ba? Yan ang mga content creator ng mga Duterte, hindi yung kung ano-anong kabalbalan. O ito, katulad nito. O, meron lang ito, medyo sige, pakita natin to. O, asa na? O, yan. O, sige, play. Example. Di ba? Doon tayo makiring sa Davao, for example. Di ba? Doon sa Davao mismo, sapagkat narinig namin. O, doon daw mag-hearing sa Davao. Sa Davao ka mag-hearing? Sige, pumunta ka abante sa Davao para magkaalaman. Mag-conduct ka ng hearing doon, tapos puntahan mo yung mga flood control projects ng Davao. Ito na nga, para hindi ka na mamasahe. Total, pera ng taong bayan yung gagamitin mo para mamasahe pa kayong mga animal kayo. Ito na, kami na gumagawa. Pinapakita na namin sa inyo. Para hindi na kayo mapagod. Anong sabi? Doon daw, dahil daw, meron daw. Naririnig, naririnig. Putsang ina, naririnig mo lang, pupuntahan mo. Dito lang, nakikita nyo naman. Dito lang sa paligid, nakikita nyo kung gaano karami ang bahang dumadaan patay mali siya kayo. Diyan sa Davao, naririnig nyo lang. Sino pa yung nagpapalabas ng mga naririnig nyo? Di kayo rin mga abnoy. Talagang nagbabaha doon nung araw, hindi binabagyo ang Davao Ha? Hindi binabagyo ang Davao? Tanga, buong Pilipinas binabagyo. O sinungaling. Abante, pastor ka pa naman, napakasinungaling mo. Noong araw, hindi binabagyo ang Davao. Puta, ano ang Davao? Walang lugar sa Pilipinas na hindi binabagyo. Late-late ng Pilipinas, ang laki-laki ng bagyo, laging ganyan. Sabi mo, noong araw, hindi binabagyo Pilipinas. Sinungaling ka talaga. Parang sinasabi mo rin nung nakaraan na drug-free ang drug-free ang lugar mo. May kaibigan ako dyan, adik. Style mo, bulok. Magbigay kayo ng lugar sa Pilipinas hindi binabagyo. Meron bang lugar sa Pilipinas hindi binabagyo? Pag umulan, lahat ng tubig nandito? Hindi binabagyo ang Davao. Ngayon, nakikita natin, nagbabaha na. Whether kung sa Davao man yan o sa Bulacan man yan, no? I would suggest that we do that there, no? Para malaman po ng taong bayan na ito, serious kami. Taong bayan na naman. Taong bayan na naman. Kung talagang serious kayo, sisihin nyo si Bongbong. Kung talagang serious kayo, banatan nyo si Bunuan. Sa pag-imbestiga, kung talagang merong ghost project yan, talagang merong substandard project yan. Tanungin niya yung kanyang kapatid na congressman, magkano ba ang pondong nakuha ni Congressman Pulong nung congressman siya nung panahon ng kanya? Ay, sabi ko nga sa inyo, ito si Abante, ipinanalo to ng COMELEC, hindi para magtrabaho. Para magamit ng kung sino man para banatan ang mga Duterte. Yun lang naman, kaharap naman si Pangulong Duterte, di naman umubra yung ungas na yan. Magkano po yun nakuha? I-reveal niya. Kay Joey D. Bibre nga, di umubra yan Kung magkano. Kung saan ginamit. Kung saan ginamit ang pondong yan. Katulad yan. Di ba? Pinaliwanag na ni Pulong saan ginamit yung pondo. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, sila ni Chua, kaliwat kanan ang paghimod din na ng puwet ni Isko. Kaliwat kanan ang ginagawa nilang paraan para mahilot nila si Isko kasi tiniksalamunan nila si Isko. Kaya nga sa akin lang pagpatuloy mo Isko yung ginagawa mo na pagbatikos dito sa mga ito.
Kasi kanina mayroong picture na kumakalat na nag-usap na sila ni Chua. Okay din naman yun. For the people of Manila, kailangan talaga magkaisa sila. Pero dapat ipaliwanag mo, Mayor Isko, kung ano yung pinag-usapan nyo. Sabihin mo sa taong bayan kung ano yung pinag-usapan nyo. Para transparent. Kasi kung bigla kang hihinto sa pagbatikos kanila Chua, tapos si Chua bigla rin hihinto sa pagbatikos sa'yo, tapos walang alam yung mga Manileño kung anong nangyari. Baka mapasama ka lang, Isko, kasi baka isipin ng mga taga Maynila na baka baka nagka-aregluhan dito. Ayaw naman natin yun kasi gusto natin yung ginagawa ni Isko, not because si Chua ay binabanatan niya, si Abante, sino ba yun, si Suso, si Kohol yung binabanatan niya, not because of that. But because gusto natin sundan si Isko nung iba pang mga mayor sa buong Pilipinas at i-expose lahat ng kabulastugan ng mga politiko sa kanila. Ito pa isa. Para lang makita nyo. Ito pa. Ayan. So shortcutin na natin to kasi mahaba ito Flood control project. Ayan flood control project. Iba pa to Iba pa to. Part 4. Whatever. No? Basta ayan, continuation ito sa ating vlog kanina. Doon tayo kanina sa traffic. Ayan. And huwag muna kayo pumunta ng Davao. Yung Davao ang traffic. Pero ganun talaga. Mga next year maganda. Best times para pumunta ng Davao City. Mga traffic sa Davao kasi nga ang Davao City ay progresibo. Maunlad. Pero tingnan natin itong mga flood control projects na to. Ayan di ba? Manirahan for good, mag-retire. Dito maglipat. Ayan magbuhos ng maraming ulan. Ganda ang kapal Kasi babaha lang sila ng 3 hours. Ayan tinatambayan Nakatakot yung lugar. Ayan maliwanag. Saan ka makita ng flood control project may pailaw? Ang inang yan. Kung yung flood control sa inyo tinitipid dito sa Davao, yung flood control, ayan, iniilawan pa para hindi madilim, hindi bahayan ng mga masasamang loob. Gawin tambayan ng mga kabataan, at least hindi sila dyan gumawa ng baby. Yan, pwedeng daanan, pwedeng access road, pwedeng tambayan, bawal lang magmahalan. Pero tingnan mo, 'di ba? Dito tinutusok lang yung bakal, kompleto na yung project. Sa Davao, nasi-serve na niya yung purpose niya, nadidepensahan yung integrity ng construction nung noong ang tawag ba diyan? Riverbed ba yan? Hindi riverbed yung babae. River wall, sea wall, kung ano man yan. Napoprotektahan niya na sa erosion yun. Ayan, may tambayan pa. Meron pang pwede ka mag-ehersisyo diyan. May pailaw pa. Saan ka naman? Hindi na kayo nahiya. Visit kayo. Dito, pag madilim, nakatakot pag madilim dahil sa ito ayan ang liwanag. Tangina sa. So yung saan ka makakita ng ganyan? Ang liwanag sa Ilocos nga May mga barangay pa dun, wala pang ilaw. Dito kalsada lang, flood control lang, may ilaw. Di ba? Saan ka naman? Davao lang yan. Ito na tile ay yung flooring ay hindi yung simento, konkrito na style, kundi para siyang brick road, brick style, di ba? Ayan di ba? Di may tambayan pa yung mga tao. Meron silang kinakalatan. Saan ka pa? May parkingan pa yung mga bangka. May ilaw pa. Walang bayad dyan Yung ilaw na yan, ang babayad dyan, yung lokal na pamahalaan. Saan ka pa? Di ba? Ay, ito yung pinakadulo. May pailaw pa din. Yan. Ayan Guilt is personal, yes. Di ba? Hoy, maglinis kayo dyan medyo madumi. Nakakaya Kulitan at ang huli lang, pinakabago, pinakalitis na wala. Yung ab inisyo o mga ganun, no? So lahat ba yun yung mga ganun? Andun ba yun? So wala din niya makasagot. Sabi kanina, simple pang tanongan na ngayon, parang mas mahirap. Di ba? Ayan, ganyan. Alam nyo, pumunta pa, sabi ko nga sa inyo, pumunta kayo ng Kingdom. Pumunta kayo, nako. Di lalo na kapag kayong Kingdom na yan, nagbukas. First yan sa buong mundo. Biggest indoor arena in the whole world. Nasa Davao. Yung compound ng KOJC. Walang kable na pwede ka magsaranggola.
Oo. Yung mga pride nyo na matataas, pwede nyo doon pwede nyo doon ipagyabang sa loob ng Kingdom of Jesus Christ compound. Dahil walang kable doon, lahat ng mga kable nasa ilalim. Kahit doon sa Tamayong, kahit doon sa Glory Mountain, Prayer Mountain, walang kable na nasa ibabaw, lahat nasa ilalim. Tsaka pag pumunta kayo doon sa Prayer Mountain ni Pastor Apollo Kibuloy, Prayer Mountain ni Pastor Apollo Kibuloy, magugulat kayo doon. Walang pera ng gobyerno na ginamit doon, pero pag nakita ninyo yung standards ng ng kalsada, curb and gutter, at saka yung kapal ng mukha nyo, hindi. Yung kapal ng semento na nilalagay ni Pastor sa mga kalsada niya doon sa Prayer Mountain at Glory Mountain, mahihiya kayo. Walang pera ng taong bayan, pero ang kapal, mas makapal pa sa mukha nyo. Sa totoo lang. Kaya sayang, kung nanalo talaga si Pastor, kung hindi lang dinaya, papakitaan kayo ni Pastor kung paano gumawa ng mga kalsada at ng mga infrastructure. Napakaganda. Kung makikita ninyo, yung Prayer Mountain, yung Glory Mountain, ang Kingdom, pag nakita nyo kung utak lahat ni Pastor yan, kita nyo kung gaano ka state of the art yan. Gaano kaganda yung Kingdom, gaano kaganda yung Kingdom of Jesus Christ, gaano kaganda yung Glory Mountain. Alam mo, pag nagpunta ka dun sa Prayer Mountain, para kang nasa the Netherlands. Yung mga bahay, yung mga structures, yung kalsada, lahat, yung arrangement ng mga halaman, yung mga falls. Alam nyo ba na walang supply ng tubig doon? Alam nyo ginawa nila, Pastor? Umakyat sila sa bundok, hinanap nila kung saan dumadaan yung tubig, tapos dinivert nila yung tubig sa ilog, dinala nila doon. Hindi lang sila nakinabang. Pati yung mga tao sa paligid noong dyan sa Tamayong nagkaroon ng patubig dahil dyan sa inisyatibo ni Pastor. May pera ng gobyerno? Wala. Kaninong pera ginamit? Paghihirap, sakripisyo, sama-sama, pagsasama-sama ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Ang nakinabang, hindi lang sila, pati yung mga community sa paligid nila. Ganyang kagaling ang mga taga Davao. Ganyang kagaling sila Pastor Apollo Kibuloy. Sabi ko nga sa inyo, marami pa tayong papakita kaya lang mahaba na masyado tong vlog natin. Ano pa ba papakita natin? Mga walang hiya kayo. Ito, flood control ni Pulong. Papakita natin para hindi kayo tatanga-tanga. Ayan, abante. Huwag ka na magpunta ng Davao, sayang lang. Barangay 22 Dasi. Ito ay situated or sakop ito sa Poblacion District. And District 1 naman para kay Pulong Duterte or Paulo Duterte. Sa mga nagtatanong ho dyan kung kumusta. Marami na dyan sa inyo panigurado ang curious na yun. Kung totoo nga pala itong si Paulo Duterte, si Congressman, si Kong Pulong. Ito na pinakamalaki Kong Pulong Duterte. Ang mga district, mga congressional district. Ayan saan ka makakita ng ganyang kanal? May ganyan ba tayong kanal? Maraming ganyan sa Maynila, yung mga puro basura na mga estero. Kanal pa lang yan, partida, kanal lang yan. Na representative. So, ito yun. Ito yung tulay. Yung flood control project dito na area. Kanal lang talaga to, kung tutuusin. It's a canal. Siyempre, alam naman yung Canal Creek. Talaga yan, daanan, daloyan ng tubig. Kapuntang karagatan. Siyempre, di ba, water always finds its level. So talagang meron talaga silang... Yes, what? Tiyan mo, talino ng mga taga Davao. Hindi nyo nga alam yung na yan yung rule of thumb at saka yung logic na water always finds its own level. Kung saan ang pinakamababa, doon pupunta tubig. Maghahanap siya kung saan siya nararapat na nandoon. Yun nga, the water finds its own level. Siya ang maghahanap, hindi siya paakyat. Putya ina down kung saan yung mababa doon siya pupunta. At lagi dagat yung pinakamababa, kaya nga lahat papunta dapat sa dagat. Doon natin itinatapon lahat ng mga tubig na hindi dapat nasa kapatagan. Ganun ang logic, di nyo nga alam yan Mga gunggong. Daanan, meron na silang pathway, meron na talaga silang bilang bahagi ng kalsada na yan. So yung parte na yan, nadaanan ko dyan, hindi siya lubog sa baha pero umaapaw, like mga hanggang tuhod, ganun. Umaapaw naman, umaapaw, nagbabaha din. Pero nawawala, oo.
nawawala. O, yun ang importante. Kasi nga, sabi nga, flood control. You are controlling the flood. Kaya nga, hindi naman sinasabing flood prevention. Oh, because you really cannot prevent natural yung mga natural calamities and disasters. You cannot prevent it. Pero pwede mong kahit na papaano paghandaan 'yan. So, sa sobrang lakas ng ulan, babaha, pero hindi masisira yung mga kagamitan kasi maya-maya huhupa, mawawala na. Yan ang importante. Okay? Wala kayo niyan sa wala kayo niyan sa Santa Ana. Tumahimik ka nga, Abante, kung makapagmalaki ka, kala mo nakatiles yung mga kalsada dyan sa lugar mong hayop ka. Oh, ayan sabi nga dito 12 days ago sabi dito sa balita sige, ano yung balita na yan? Lima ka-flood control project sa 3rd District Davao City ang nakumpleto. Ayan og concrete revetment sa Balite section sa Talomo River nga nagkantidad og 86.5 million pesos. Ang ganda Nakita nyo? Ang ganda nung parang nung yung river wall nakita mo nag-isemento pantay na pantay Og 47.7 million pesos. Doon sa ilaing duha ayan pa Tangina Davao yan Davao City 3rd District yan kita nyo ang ganda ang linis ayan may ganyan kayo, meron. Ano yung yabang-yabang nyo, dito pa kayo mag-iimbestiga? Baka ihampas ng mga taga Davao, mamimili kayo sa Davao. Tatanungin kayo ng mga taga Davao, anong gusto nyo? Ipalo ko sa mukha nyo to o yung mukha nyo ipapalo ko dito? Anong gusto mo? Ipapalo ko yung flood control project sa mukha mo o yung mukha mo ihahampas ko dyan hanggang magibayan? Ganun ang sasabihin ng mga taga Davao sa inyo. Hugna sa pagtukod og concrete revetment sa Los Amigos section sa Talomo River nga nagkantidad og 48.7 million pesos og ini gipaklaro sab sa DPWH 11 nga gipaklaro sab ayan. Ang ganda maganda ng construction, Brad. Kita nyo, pantay na pantay. Walang nagiba, walang gumuho. Kahit lumundag dyan si Incredible Hulk, maglaban ng Avengers dyan, hindi masisira yan. Hintayin nyo. Akala nyo sa target completion date ni ini gipaklaro sab sa DP wala pa ginano dek ya sir. Ayan. Gara ganda Abante Huwag ka na magpunta dyan sa Davao, Abante. Huwag na, kami na magdadala sa'yo para hindi ka na mapagod. Baka mamaya malason ka pa sa kainin mo dyan, isisi mo pa sa mga tiga Davao. Tungod sa baha, kini mga gapnod o debris dinhi ni babag sa gianan sa tubig, partikular kining culvert sa ubos. Busa ang tubig baha, nilihis o agianan, paingon dinhi sa dike. Di ba? Isipin mo yan. Ayan may nasira nga, pero may kawayan na. Ang galing. Ayan Saan ka makakita ng ganyan? Kung wala itong kung wala itong mga structure na to, kita niyo yung malang kahoy-kahoy na yan. Napunta na sana sa mukha ni Abante yan. Buti na lang. Nakankan ang yuta nga may resulta. Actually, ito na yung pangalawang pagkakataon. Yan. So the first... Ang ganda ang ganda May nasira lang na part kasi nga malakas masyado tubig. Pero gagawin natin yan. No problem. Time inayos natin and then aayusin din naman natin. Aayusin, di ba? May nasira pero aayusin. Kalma. Hindi yan hihingin ulit sa taong bayan para ayusin, hindi. Aayusin natin, kontraktor ang bahala kasi proyekto nila yan, bayad na yan walang hiya kayo. Ano pa? Ano pang mga rito? Wala na. Di kayo nahihiya. Kaya ayan, mga walang hiya.
Oh, yan yung sinasabi natin mga bossing. Kaya kung ako sa inyo, mamili kayo ng babanatan na mga problema ng gobyerno, hindi yung basta na lang kayo makabara, basta na lang kayo makatirang mga hayop kayo. Walang problema sa bayang Pilipinas kung walang magnanakaw ng mga politiko. Kaya pagdating ng eleksyon, alam na this. So itong mga congressman na ito, kung meron dyan sa mga lugar niyo, binabaha pa rin kayo. Bawa, 3rd District ng Quezon City, 1st District ng Mandaluyong, 6th District ng Maynila. O pag nakita nyo, problemado pa rin kayo. Puncha, tas, binoboto nyo pa rin yung congressman nyo, mga tanga na talaga kayo. Nasa sa inyo na problema. Kasi ang magnanakaw, hindi kayo mananakawan yan kung hindi nyo siya bibigyan ng pagkakataon para nakawan kayo. O hindi ba? Engot-engot pa naman yung presidente. Walang pakialam sa nangyayari sa paligid niya. Recipe for disaster yan. Ayan, magkita-kita tayo ulit mga bossing sa susunod na vlog. Mabuhay kayo. Thank you. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, wala